Hello po sa inyong lahat! Welcome back mga ma'am, mga sir sa channel nating Listeners Organist. Sa video po natin ngayon, tatalakayin po natin ang Peyronie's disease or in Tagalog, ito po ay tinatawag na balikong ari. Aalamin po natin kung ano nga ba yung mga dahilan, sintomas, at mga lunas para dito sa ganitong kondisyon. Pero bago tayo magpatuloy, ang topic po natin ay men's health, especially sexual health. So, para po ito sa mga kalalakihan na may edad na or lalong-lalo na may mga asawa na nakakaranas po ng ganitong kondisyon. So, kung kayo po ay mga bata pa at kayo po ay mga single at ayaw nyo ng mga ganitong topic, sana wag nyo na lang po itong panoorin. Marami po akong videos na makakatulong din sa inyo na magugustuhan nyo po. So, magpapakilala muna po ako. Ako si Listeners Organist. Isa po akong nurse na nagbibigay ng mga health tips. Isa po akong vlogger nurse na nagbibigay ng mga health tips na nakakatulong po sa tamang desisyon. Okay, sana kung makikinabang po kayo or nagustuhan nyo po, natuto po kayo sa topic ko, ay pakilike nyo naman po ang video ito. Mag-comment po kayo, pwede nyo rin pong i-share at mag-subscribe na rin po kayo. Click nyo po yung bell icon, pindutin nyo po yung all para lagi po kayong updated tuwing meron po akong bagong upload. And nakikiusap din po ako na panoorin nyo naman po yung mga videos ko tungkol sa pagtigil sa sigarilyo, alak, droga at iba pang mga health tips ko. Kasi napansin ko na sa subscriber count ko, so halos 0.5% lang po ang nanonood ng mga ganong topic. Yun po naman po yung gusto ko pong ma-share sa inyo na makakatulong. Baka kasi mayroon po kayong kakilala na meron pong addiction sa mga bisyo. So, marami po akong video na pwedeng makatulong sa kanila. Kaya sana po, supportahan nyo rin po yung iba ko pa pong videos. So, pumunta na po tayo sa topic. Ano nga ba ang Peyronie's disease? Katulad ng sinabi ko po kanina, in Tagalog, tinatawag po itong balikong ari. So, ibig sabihin, yung manoy ng mga kalalakihan dun sa loob, nagkaroon po ng plaque build-up. So, nagkaroon na po ng peklat doon po sa loob na siyang nagiging dahilan para every time na nagkakaroon po ng erection yung mga kalalakihan, kumukurba po ito. Depende kung nasaan. Kunwari, nandito yung peklat, kumukurba po ito, paliko, pakaliwa, pakanan, or pataas. Yung iba mild lang yung pagkurba, yung iba naman sobrang lala ng pagkurba. At nagdudulot po ito ng kirot tuwing nagkakaroon po ng erection ang mga lalaki. Ano po yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon po ng ganitong Peyronie's disease? Ang exact na dahilan ay hindi pa po talaga alam, pero naniniwala po yung mga eksperto na ito po ay nangyayari dahil sa iba't ibang mga dahilan. Pwedeng na-trigger po yung pagkakaroon ng baliko dahil sa penile injury o kaya paulit-ulit na trauma dun sa genital area ng lalaki. So ano po ba yung mga traumatic or penile injury na pwedeng maranasan ni sir? Pwedeng dahil sa malakas or mabilis na pakikipagtalik or mga activities, pwedeng nagkaroon po na itama sa matigas na bagay or natamaan ng bola yung ari na siya naging dahilan kaya nagkaroon po ng peklat. Pinaniniwalaan din po na pwede itong namana ng isang lalaki sa kanyang magulang na meron din pong Peyronie's disease. Namana niya through genes, pwede rin dahil sa edad at problema sa connective tissue. Now, nurse, ano ba yung simptomas na masasabi na merong Peyronie's disease ang isang lalaki? So, yung pinaka-simptomas po, yun nga po, yung pagkakaroon ng kapansin-pansing pagkurba ng manoy ng isang lalaki na ito po ay nangyari ng biglaan or dahan-dahan or it takes time na nangyari yon. Iba pa pong mga senyales na nai-report ng mga nagkaroon ng ganito ay makirot tuwing nagkakaroon po ng erection, umiiksi yung kanilang ari, at ganoon din po, nahihirapan silang mag-maintain ng erection. Pero tandaan po natin na yung severity and progression po ng ganitong uri ng disease ay iba-iba kada tao, kada lalaki. So, iba-iba po. Yung iba, mild lang. Yung iba, severe. Okay, yung iba, bigla ang nangyari. Yung iba naman ay mabagal. Unti-unting nangyari na bumaliko talaga yung kanilang mga manoy. Now, dito na po tayo sa diagnosis.
So, ngayon, kung yung mga symptoms na nasabi ko po ay meron po sa inyo, sir, napakahalaga na magpakonsulta po kayo agad sa mga eksperto sa ganitong kondisyon, like urologist, okay? Kung talagang pakiramdam mo, Peyronie's disease na po yan, or baliko na po talaga yan, pagka nagpa-check up po kayo kasi sa doktor, syempre, magkakaroon po sila ng physical examination. I-check up po nila yan. Titignan po nila kung gaano kalala yung pagkurba. At itatanong din po nila kung ano pa po yung mga karagdagang mga simptomas na meron ka. Magkakandak po sila ng mga examination test na pwedeng mag-diagnose ng iyong kondisyon, mga ultrasound, x-ray, at iba't iba pang mga diagnostic test. Kaya lang, sa larangan po ng pagpapacheck up ng mga kalalakihan na may mga ganitong kondisyon, napakaraming mga kalalakihan, almost 75% ng mga lalaki na may ganitong kondisyon or problema sa kanilang ari ay nahihiya sila. Hanggang sa, yung iba nga, malala na, tsaka pala sila napilitang magpa-check up. So, nasa 25% lang ng mga may problema sa ari ay nagpapa-check up po talaga. So, ma'am, ano po ba yung lunas para dito sa Peyronie's disease? Well, sabi po ng mga expert, wala po talagang lunas pa dito sa ganitong kondisyon. Pero, ang lunas ay nakadirekta po dito sa mga simptomas na nararamdaman po nila para mabawasan yung kirot at matanggal po yung peklat, ma-improve yung quality life. So, meron pong tinatawag na non-surgical approach at surgical option. So, dito muna po tayo sa non-surgical. Pwede kayong resetahan ng mga doktor ng gamot, mga topical, oral tablets or injection sa inyong mga manoy. And para, ang gagawin po ng mga gamot na ito ay para matanggal yung peklat, o kaya naman po, mabawasan yung kirot. Pero kung yung non-surgical na method ay hindi naging sapat, isasuggest po sa inyo ng doktor ang tinatawag na surgical option. Pwedeng magkandak po sila ng plaque incision or excision, grafting techniques, or pwede kayong gumamit ng mga penis prosthesis para makorek po yung pagkurba at para yung function po ng mga manoy ay mapreserba. Now, kailangan po ba ng pagbabago sa lifestyle? Yes, kailangan po. Isa po itong karagdagang mga paraan na pwede po nating gawin, mga sir, na makakatulong po sa Peyronie's disease. So, kung naninigarilyo, tanggalin po ang sigarilyo, tanggalin ang alak, i-maintain nyo po yung healthy weight, kailangan normal weight. At yung regular na pag-ehersisyo ay nakakatulong po sa health ng inyong mga genital area. Yan bilang conclusion sa vlog po natin. So, nalaman po natin, napag-aralan po natin ang tungkol sa balikong ari or Peyronie's disease. Nalaman din po natin yung mga dahilan, simptomas, at mga lunas. So, kung sa tingin po ninyo, mga sir, meron po kayong Peyronie's disease, ay huwag pong mahihiyang magpakonsulta sa mga urologist po natin, sa mga professional doctor po na makakatulong po sa inyo. So, lagi po nating tatandaan na prevention is better than cure. Ingatan po natin ang ating katawan para magamit po natin sa pagtulong sa ating kapwa, higit sa lahat sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Okay, ingat po kayong lagi. Always pray, always smile. I love you all. Bye-bye.